Register Anywhere program. So, pwede ka nang magrehistro dyan for as long as you can provide your identification document. Pagkatapos, ililipat na lang namin yung iyong application doon po sa Davao na COMELEC office din. Sa mga nagnanais magparehistro, maaaring bumisita sa COMELEC offices sa inyong lugar o sa mga itinalagang satellite at SRAP sites. Dalhin ang valid government-issued ID bilang patunay ng pagkakakilanlan at kung wala nito ay maaaring gamitin ang birth certificate. Pero paalala ng COMELEC na hindi na sila tumatanggap ng barangay clearance, police clearance at sedula. Noong August 1 hanggang August 10, isinagawa ang 10-day voters registration sa bansa at dito umabot sa higit 48,700 na bagong botante ang nagparehistro sa Cordillera. Ron Maranan, RNG News. Kamakailan lang kinwestiyon ng ilang mga residente sa Bakaking Central, Baguio City ang ginawang flood control project ng City Engineering Office sa kanilang lugar. Ito'y dahil hindi raw sinemento ang sahig ng ginawang proyekto. Pero bakit nga ba hindi ito kinongkreto? Ang detalye sa report. Malaking tulong sa mga residente sa Barangay Bakaking Central, Baguio City ang proyektong flood control sa lugar. Maliban sa nakakatulong itong maiwasan ang pagguho ng lupa, naiiwasan pa ang pagbaha. Ano lang siya, maganda naman kasi at least yung kasi ito gumuguho yung lupa dito. Ngayon na may simento inayos nila na para sa flood control, hindi siya gumuguho, hindi na gumuguho yung lupa. O para kuan, safety dito sa kuan. Kasi may natitibag yan pag kuan. Kaya nilagyan ng kabite. Meron itong haba na 30 metro at 4.5 meters na lalim na nagkakahalaga ng 2 milyong piso. And there was one time na ni-invite kami para puntahan yung lugar together with the City Engineer's Office. So wala akong nakikitang problema doon sa project na yun. Unang-una, kailangan talagang gawin. So kahit kami, syempre, kailangan nilang tapusin kasi kami ang magbe-benefit doon, kami ang nakakakita kung ano yung effect kung hindi yun gagawin. So nakita naman namin na okay naman. Maganda naman ang result. Sa pananalasa ng Bagyong Opong, nasubok ang tatag nito. Maliban kasi sa tubig, nagmistulang trash control ang proyekto matapos maipon ng mga basura sa kanal. Isa sa mga dahilan daw ng pagkaipon ng basura ay mabato ang sahig ng kanal. Ayon sa ilang mga residente, kung nasemento lang daw sana ang sahig nito, hindi na raw maiipon ang basura sa kanal at magiging tuloy-tuloy ang daloy ng tubig. Tugon naman dito ng City Engineering Office. Yung design natin dyan is para sana mag-penetrate sa sa ground natin, ano. It's part of the nature-based solution na ginagawa natin ngayon and na maging environmental friendly siya at the same time and to replenish our water ground, yung aquifer natin. Kaya ganyan yung mga designs natin ngayon. Pero kinababahala pa rin daw ito ng mga residente, lalo pat posibleng umapaw muli ang tubig sa kanal kung mabarahan ng basura ang daluyan ng tubig. Second is yung to dissipate yung water. Kasi kung sisimentohin mo yan, ang mangyayari, just like the others na nagawa namin for the past, is malakas ang velocity ng tubig pupunta sa baba naman. Kaya nga nilagyan natin ng ganyan to dissipate at the same time yung velocity ng water flow niya. At saka ang main talagang purpose niyan is para mag-settle sa ground yung water niya. Nakatakda pang dugtungan ng City Engineering Office ang proyekto para maprotektahan din mula sa pagguho ng lupa ang mga residente sa lugar. Vanessa Bugtong, RNG News. Tuloy-tuloy naman ang mga programa ng pamahalaang lokal ng Pangasinan upang suportahan ang mga magsasaka at mga nakatatanda sa kanilang kabuhayan at kalusugan. Magbabalita Val Dismaya. 1,500 bag ng hybrid rice seeds ang ipinamahagi ng pamahalang bayan ng Mangaldan sa mga magsasaka sa bayan nitong Martes, October 14. Ang mga binhing ito ay mula sa Department of Agriculture Regional Field Office 1 sa ilalim ng Hybrid Rice Seeds Intervention Program.
Layo ng programa na palakasin ang produksyon ng bigas sa bayan habang papalapit ang dry cropping season. Pinahahalagaan naman ng lokal na pamahalaan ang pakikipagtulungan ng mga magsasaka sa mga programa ng gobyerno para mapaunlad ang agrikultura ng Mangaldan. Ipinahayag din ng mga opisyal na hangarin nilang ibalik ang sigla ng pag-aani sa bayan bilang simbolo ng masaganang pamumuhay. Ayon sa Municipal Agriculture Office, inaasahan na makatutulong ang hybrid rice seeds sa pagpapataas ng ani at mas mapababa ang peligro sa pagkasira ng pananim. Samantala, sa bayan ng Manawag, tumanggap ang 23 senior citizens ng tig sa 10,000 cash incentive mula sa National Commission of Senior Citizens noong Miyerkules, October 15. Ang mga nakatanggap ng insentibo ay ang mga senior citizen na nagdiwang ng kanilang ika-80, ika-85 at ika-70 kaarawan ngayong taon. Layunin ng programa na kilalanin at bigyan ng suporta ang mga nakatatanda sa kanilang kalusugan at pangangailangan gaya na lamang ng mga gamot, maintenance, bitamina at iba pa. Nagpahayag naman ang National Commission of Senior Citizens Regional Office 1 ng kanilang patuloy na pakikipagtulungan sa bayan ng Manawag upang madagdagan pa ang mga benepisyaryo sa mga susunod na taon. Valerie Desmaya, RNG News. Susunod, 5 arestado sa isinagawang marijuana eradication sa probinsya ng Pangasinan. Yan at iba pang balita, abangan! Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home. Powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng 2.128 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Brizzle Ridge Cafe, located at Brizzle Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclaw Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo silang i-contact sa 0906-058-4232. Pabakuna na sa mga barangay health centers near you. Isang paalala mula sa DOH Cordillera. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase
klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Arestado ang 5 kalalakihan sa Mabini, Pangasinan sa ikinasang marijuana eradication. Isa sa mga nahuling cultivator, isang minor de edad. Magbabalita Angel Arquero. Arestado ang 5 cultivator sa Sitio Talahib, Barangay Villacorta, sa bayan ng Mabini, Pangasinan. Ito ay sa isinagawang marijuana eradication pasado alas 4 ng umaga noong Martes, October 14. Isa sa naaresto ay isang minor de edad. Sa pagsalakay ng mga otoridad, nadatnan nila ang higit 200 punla ng marijuana at nagkakahalaga ito ng higit 8,000 piso. Masasabi po natin, ma'am, na medyo may katagalan na din po itong nasabi nga po natin na plantation po. Hindi lang po natin masasabi ngayon, pero i-verify po natin, ma'am, kung hanggang kailan pa po sila nag-opera po sa nasabi po nating lugar, ma'am. Sila po ay na-apprise po na kanila pong constitutional rights, which then were subjected to medical examination din po dito po sa Dasol Community Hospital. Bukod sa mga marijuana, nakuha sa kanilang isang caliber 22 rifle na baril, isang 12-gauge shotgun at sako-sakong mga pataba. Nasa kustudiya na ng Mabini Municipal Police Station ng 4 na lalaki, habang nasa MSWDO ng Mabini ang naarestong minor de edad. Sa atin pong investigation po, meron pong ilan dito na hindi po taga Pangasinan po, ma'am. I-verify pa po natin, pero ang ilan po ay galing po ng Benguet po, ma'am. Mahaharap sa kasong RA 9165 o Cultivation of Marijuana Plants at kasong RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang mga nahuli. Arestado naman ang isang 28 anyos na lalaki sa Sitio Junction, Sinto, Bauco, Mountain Province. Ito'y matapos maghain ng search warrant ang Pideo Cordillera sa kanyang bahay kahapon, October 15. Nasamsam sa kanya ang higit 15 milliliters ng pinaghihinalaang liquid shabu at drug paraphernalia na nagkakahalaga ng higit 900,000 piso. Mahaharap ito sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165. Angel Arquero, RNG News. Naghatid naman ng tulong ang Benguet Police Provincial Office sa isang liblib na barangay sa Benguet. Solar panels at grocery items ang kanilang ipinamigay. May kwento si Angel Arquero. Mula sa 8 barangay ng bayan ng Sablan, Benguet, isa ang Banangbang sa liblib na barangay. Bagamat 30 minuto lang ang layo nito mula sa sentro ng bayan, mayroon pa rin ilang sityo sa barangay na walang kuryente. Ito yung mga hindi nararating ng kuryente na yung tinatawag na yung pang-ilaw nila is yung salan, yung pine tree. So ito yung na naging project to dahil yung mga bata na nag-aaral. So kung makatulong ito na pwede kang mag-charge ng laptop. Kaya naman sa patuloy na pag-abot ng tulong ng Benguet Police Provincial Office sa iba't ibang komunidad, isa ang barangay sa mga napiling biyayaan ng Pailaw Project ng Benguet PPO Provincial Advisory Group for Police Transformation and Development. Benepisyaro nila rito ang pamilya 7 na nakatira sa Sitio Bayuga. Noong October 12, personal na ipinasakamay ng Benguet PPO sa pamilya ang solar lights at panels at grocery items. Yung initiative natin na nabibigyan yung mga kababayan natin na hindi kayang makabili ng mga basic needs katulad nga nitong pailaw. So parang ito na rin yung parte ng initiatives of our PD, yung Project Gulong ng Swerte. Hindi lang tayo naka-concentrate doon sa anti-criminality campaign natin as far as yung sa mga heinous crimes and illegal drugs. Ang gusto ng PD natin is we are also consider yung social services ng ating mga kababayan po dito sa may
probinsya ng Benguet. Layon ng programang ito na mabigyan ang pamilya ng tulong hindi lamang ng libreng pailaw, kundi pati na rin sa pagtugon ng kanilang mga pangangailangan. Yung mga mahirap nating kababayan o mga kababayan natin na may kapansanan sa paglakad, no, mga bedridden o hindi makalakad. And then second is part na rin ng Gulong ng Swerte, yung sa pailaw, house repair, and then doon sa pagbibigay ng libreng bahay kung kinakaya ng ating budget, no? Sa ngayon, marami ng barangay mula sa 5 bayan ng Benguet ang nabiyayaan ng solar lights. Samantala, naghatid rin ng tulong ang PNP Class Kasandagan, Ifugao Chapter sa 2 pamilya sa bayan ng Hinyon at Banawe, Ifugao. Ito'y sa pagdiriwang ng kanilang ika-7 anibersaryo. Dito, ipinaabot nila ang 5,000 tulong pinansyal, grocery items at hygiene supplies para sa kanilang mga benepisyaryo na mayroong stage 4 colon cancer at sakit sa puso. Angel Arquero, RNG News. Sa mga nais mag-unwind at hanap ang bagong shopping experience, isang mall sa La Union ang binuksan na sa publiko. Ang disenyo at vibe nito, patok sa mga Gen Z. May kwento si Charles Limon. Beach getaway ba ang hanap mo? Well, La Union is waiting for you. Mula sa mga nagagandahang dalampasigan hanggang sa mga want-to-sawa adventures, halos gusto ito ng karamihang ma-enjoy. Kaya naman ang ilang residente, ipinagmamalaki ang angking ganda ng probinsya. Local, born and raised here in the province of La Union, ang talaga pong hinahanap ng mga turista right now is yung laid-back na surfing vibe dito sa province of La Union. And at the same time, binabalik-balikan talaga nila yung mga beaches po natin, mga dagat dito sa province of La Union. At ngayong Oktubre, isang panibagong atraksyon sa La Union ang binuksan. Ito'y sa pagbubukas ng isang bagong mall. Maliban sa iba't ibang produktong alok, patok din ito sa publiko, lalo na sa mga Gen Z. Agaw pansin dito ang interactive LCD stairs na kinagigiliwan ng lahat. At kung hanap ay beach volleyball, sagot yan ng mall. At mayroon ding part para sa mga fur babies. Very La Union vibe po talaga yung design dito sa SM La Union. Especially po kasi nalaman nga po namin na they also tap the artists of La Union. So some of the designs, especially yung mga murals na makikita niyo po dito sa parking area. Malaking tulong din daw ang mall para sa dagdag na trabaho para sa mga Ilocos at pag-unlad ng ekonomiya ng probinsya. And yung mga ganitong establishment, sometimes this is the barometer for other businesses to come and invest. For the reason na itong mga establishment na mga ganito, like SM, mga McDonald's, mga Jollibee, these are the barometers of other businesses na hindi na sila nag-feasibility study dahil alam nila na gumawa na sila and that there is the market present. Malaking bagay din daw ito lalo pat naabot na ng sektor ng turismo ng probinsya ang potensyal nito. In San Fernando, you would see the hotels expanding. So they will not be doing that if they feel that there is going to be less tourists. We are expecting. In fact, about a month ago, yung mga cruise ship na gano'n, yung isang agent nila came here to find out, is it right for them to dock here and bring the tourists in? And I think medyo positive. Bless this mall, its foundations, its walls, its corridors, its shops and offices. Bless all who conceive, design, build, maintain, work in, and visit here. Grant safety, harmony, and goodwill among us all. May this place be a blessing to the community, a place of honest commerce, happy meetings,
decent employment, and hospitality. May your spirit dwell here, that all who enter may be touched by your love. We ask this through Christ our Lord. Amen. Ang pagtatayo ng nasabing mall ay sinimulan noong 2023 at matapos ang 2 taong pag-aantay, binuksan na ito sa publiko. In 5, 4, 3, 2, 1! In 5, 4, 3, 2, 1! Welcome to SM Store La Union! Charles Nicolimon, RNG News. Hindi automatiko na kapag nakapagpakasal ka o nakapangasawa ka ng isang Pilipina, ay ikaw ay isang Pilipino. Tatalakayin yan ni Attorney Edgar M. Avila sa Ikaw at ang Batas. Maraming foreigners na inaakalang pag kinasal or nagpakasal sa isang Filipina ay automatically magiging Filipino citizen sila. At ito po ay maling akala. When a foreigner is married to a Filipino citizen, she has to make a choice to whether retain yung kanyang Filipino citizenship or acquire the citizenship of the foreigner husband. Vice versa rin yan. Pwede rin mag-decide yung foreigner to waive his foreign citizenship and become a Filipino. But hindi siya automatic, kailangan lang ng judicial proceedings called naturalization. And this is provided for by Commonwealth Act 473. Ang benefit lang na makukuha ng foreigner pag nagpakasal siya sa Filipina at gusto niya maging Pilipino ay marireduce yung residency requirement. Meaning, under Commonwealth Act 473, kailangan yung foreigner at least 10 years living in the Philippines already. Pero pag dito siya sa Pilipinas at dito siya nagpakasal, pwedeng i-reduce yan to 5 years or in some instances, it will waive yung requirement na yan. And this is through a petition in court. Pwede ring i-waive yung 1-year waiting period. Kasi pag foreigner ka, nag-file ka ng petition to be naturalized, kailangan maghintay ka ng 1 year after publication bago i-hearing yung kaso mo. Pag nakapag-asawa ka ng Pilipina, yung 1-year period na yan na pwedeng i-waive. Or pwede ka ring mag-file ng naturalization through administrative proceedings doon sa Solicitor General. Ang importanteng tandaan, hindi automatic na nagpakasal ka sa Pilipina, ikaw ay Pilipino. Susunod, perfect getaway at cool escape sa gitna ng kabundukan. Ang detalye, abangan!
bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Sa Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Sa iba'y handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Dumit na yan, kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado mabitong ito. Sa Healthy Habits for the Lord. Para sa Healthy Pilipinas. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Every musician remembers their first note, their first spark. Whether you're just starting out or ready for the big stage, Mozart Music has the gear to get you there. Guitars, drums, keyboards, and expert advice from people who live for music. Mozart Music, bringing music closer to your hearts. Mozart Music since 1976. Sa init ng panahon, kung minsan gusto mo na lang tumakas at magpahinga, ating silipin ang perfect getaway at cool escape na nasa gitna ng kabundukan matatagpuan sa kwentong ito. Relaxation and some kind of adventure. Huminga at magpahinga sa maaliwalas at preskong kapaligiran. Kung ito rin ang hanap mo, aba tara na't mag-cool escape sa halos 5 ektaryang lupain ito sa Asin, Tuba, Benguet. 45 minutong biyahe lamang mula sa Baguio City, sasalubong sa iyo ang mga swimming pool na pinalilibutan ng matatayog na puno ng palm. Swak sa bata, swak sa matatanda. Ang family reunion nga ninaan, dito nila napiling ipagdiwang. Firstly, sila is pet friendly. So, they allow naman pets. Basta naka-diaper nga naman sila. Ayun. Tapos, pansin ko din, dito sa Palm kasi mas malawak siya, tapos hindi siya crowded. Tapos yung facility na malinis. Bukod sa pagtatampisaw at paglangoy, may iba pang mga activities na pwedeng pagpilian, gaya na lamang ng jacuzzi, billiards, pagbababad ng paa sa fish spa, pagmumuni-muni sa mga garden, at ang pinakabago, ang kanilang makapigil hininga but exciting na air bike. Nakakatakot, pero masaya. Para kang out of balance sa bandang gitna. Enjoy naman mo.
kasama si ma'am. Lapit din po siya sa Baguio City, 30 to 45 minutes po siya. Nag-o-offer po kami ng air bike. Bali 100 meter po siya, 100 meter papunta and then 100 meter pabalik. Bali 200 meter. Then maliban po sa air bike, nag-o-offer din po kami ng vegetable picking. May sarili po kaming hydroponics dito sa loob ng resort. Mayroon din sila ritong chapel. Siyempre, hindi pwedeng maisantabi ang food tripping with friends, lover, or family. Bukod sa mga relaxing and exciting adventure, alok din nila ang kanilang pavilion para naman sa mga events. Dati kasi ito, parang kwan siya, bundok siya. So, ngayon ng boss ko dati na ito is may hot spring. So, may hot spring tayo dyan. Ang ginawa nila, gumawa sila ng pool na maliit kasi ang plano nila, parang rest house lang na para sa mga pamilya nila and then kwan nila na pwede palang gawing resort. So, yun. Start nila, parang fish pan lang, and then yung hot spring, and then maliit lang na kubo. Para sa mas mahabang enjoyment, alok din nila ang rooms and accommodations. Kaya ano pang hinihintay nyo? Clear your schedule at mag-enjoy na sa Palm Grove Resort, your cool escape in the heart of the mountains. Vanessa Bugtong, RNG News. Sa lagay ng panahon na panatili ng bagyong Ramil ang lakas nito habang papalapit sa Bicol Region. Kaninang alas 3 ng hapon, huli itong namataan sa layong 650 km silangan ng Uban, Sursogon. Mayroon itong lakas ng hangin na 55 km per hour at pagbugso na 70 km per hour. Kumikilos si Ramil sa bilis na 25 km per hour papunta sa direksyong Timog, Kanluran. Sa Luzon, itinaas na ng Pag-asa ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa silangan at timog na bahagi ng probinsya ng Quezon, kabilang ang Pulilio Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sursogon, Burias at Ticao Island. Sa Visayas naman, signal number 1 ang Northern Samar, northern portion ng Eastern Samar at northern portion of Samar. Ayon sa Pag-asa, Tropical Cyclone Wind Signal number 3 ang pinakamataas na wind signal na maaaring itaas sa pananalasa ng bagyo at maaari itong magdulot ng daluyong o storm surge sa mga dalampasigan. Hindi inaalis ng Pag-asa na posibleng unang maglandfall ang bagyo alas 8 ng gabi sa Sabado sa Camarines Norte bago ang landfall nito sa probinsya ng Quezon pagsapit ng umaga ng Linggo. Ang kaulapan ng bagyo ay nagpapaulan na sa Bicol Region, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, NCR, Central Luzon at Visayas at tinangalamin ang posibleng maging lagay ng panahon sa iba pang parte ng Northern Luzon ngayong weekend. Totoo nga ba na may epekto sa ating panlasa ang kulay ng mga mansanas? Yan ang ating tutuklasin dito sa Alam Mo Ba? Alam mo ba? Kapag daw pula ang mansanas, ito ay matamis. At kapag daw berde, ito ay maasim. Totoo nga ba ito o haka-haka lamang? Maraming Pilipino ang naniniwala na ang kulay ng mansanas ang dahilan ng pagkakaiba ng lasa nito. Pero ayon sa mga eksperto, hindi lang sa kulay nakasalaysay ang tamis o asim ng isang prutas. May siyensya pala sa likod nito. Ang mga berdeng mansanas ay nagtataglay ng pigment na tinatawag na chlorophyll. Ito rin ang kulay berde na nakikita natin sa mga dahon. Ang chlorophyll ang nagsisilbing life source ng halaman na tumutulong para makagawa ng energy sa pamamagitan ng photosynthesis. Ang prosesong ito kung saan nakukuha ng chlorophyll ang pula at asul na liwanag mula sa araw at ang naiiwan ay ang kulay berde. Kaya ito ang nakikita ng ating mata.
Sa mga pulang mansanas naman, ang chlorophyll ay natatakpan ng isa pang pigment na tinatawag na anthocyanin na siyang nagbibigay ng mapula o madilaw na kulay. Ngunit ang kulay ng mansanas ay hindi direktang dahilan ng ito ay maasim o matamis. Ang mga berdeng mansanas, gaya ng Granny Smith, ay karaniwang may mas mataas na antas ng malic acid, isang organic acid o maasim ang nagiging lasa nito. Kung ang isang mansanas ay hindi pa hinog, natural na mas maasim ito. At habang tumatagal, ang mga starch sa loob ng prutas ay nagiging asukal. Kaya ang mga pulang uri ng mansanas tulad ng Fuji at Gala ay madalas na mas matamis kapag nahinog. Ayon sa National Institutes of Health, ang pagkakaiba sa kulay at lasa ng mga prutas ay bunga ng pagpaparami at pagpapatibay ng iba't ibang uri ng mansanas sa paglipas ng panahon. Katunayan, ayon sa inilimbag na article ng Washington State University, mayroong mahigit 7,500 na uri ng mansanas sa buong mundo at bawat isa ay may kanya-kanyang balanse ng asim at tamis. May gusto ba kayong malaman na trivia? I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na! At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. 69 days na lang, Pasko na! Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.